magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Alvin Barcelona at kayo ay manonood ng The Feast Light. Ang The Feast ay isang pagtitipon ng Light of Jesus Family na pinasimulan ni Brother Bo Sanchez. Ito ay nagaganap sa lahat ng sulok ng bansa at sa buong mundo kung saan may pagtitipon sa pangalan ni Jesus at nakakaranas ng pag-ibig, ng pag-asa at pagpapalalim ng pananampalataya na maaari nyo rin maranasan at gawin pagkatapos nyong manood sa pagbabahaginan o sharing ninyong magkakasama gamit ang mga reflection guides na ibibigay pagkatapos ng talk na inyong mapapanood. Simulan na natin ang ating feast sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa araw na ito, tinatanggap ko ang pag-ibig ng Diyos para sa akin. Sa araw na ito, ako ay nagbubukas sa hindi masukat, walang hanggan at nag-uumapaw na kasaganaan ng Diyos sa buong sangnilikha. Sa araw na ito, ako'y nagbubukas sa biyaya, kagalingan at himala ng Diyos. Sa araw na ito, ako'y nagbubukas sa salita ng Diyos upang ako'y maging kahalintulad ni Jesus araw-araw. Sa araw na ito, aking itinatanghal na ako ay mahal ng Diyos. Ako ay lingkod ng Diyos. Ako ay makapangyarihang kampiyon ng Diyos. At dahil ako ay pinagpapala ko ang mundo sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Our new talk series is going to be about the Holy Spirit. And I pray after today's, not only after sa talk natin ngayon, but after our talk series, you will be more aware of what the Holy Spirit is doing in your life right now. Our new series is titled, Do You Hear the Wind? Do you hear the wind? May narinig ka ba? Our talk one today is also our prayer today. Come, Holy Spirit. Say it with me. Come, Holy Spirit. But there's a problem when it comes to the Holy Spirit. Ask me what? The Holy Spirit, admittedly or not, kadalas hindi siya relatable. No? Sino dito may devotion to the Holy Spirit? Meron po ba? Siguro pwedeng Diyos Ama, di ba? God the Father. Pwedeng Diyos Anak dahil si Jesus yan. Pero bakit Holy Spirit? Is the Holy Spirit really relatable at this time? Kasi, to give a background story, Holy Spirit, hindi tinawag ditong Holy Spirit nung una. In fact, in the old translations of the Bible, no? Sa Douay-Rheims Bible na Catholic translation, and sa King James Version, ito ay Protestant translation. Ang salita doon hindi Holy Spirit, Holy Ghost. Pakiulit, Holy Ghost. Pag narinig natin yung Holy Ghost, parang, tama ba? Tama ba? Holy Mumu, banal na mumu, di ba? O kaya, pag narinig ko Holy Ghost, parang naalala, pumapasok sa isip ko, si Casper the Friendly Ghost. Oh, yung iba, Kuya Tony, what's that? Who's that? Pero yung iba, aminin nyo, kilala nyo si Casper the Friendly Ghost, di ba? Ayun, okay, medyo magkaedad na tayo niyan, okay. Di ba? Pero growing up, no, nung lumalaki ako, kasi I have very devoted parents, mas lalo and particular yung aking nanay. Ayan, Happy Mother's Day uli sa mga nanay. My mother is very prayerful. Nung bata pa ako, and even when I was in high school, yung mami ko, devoted yan, gabi-gabi, may pinipray na novena, Holy Rosary. Yan, tama po ba mga nanay, particular, very madasalin? Tama po ba? Yes, I believe so. Talagang, kung kayang lahat ng litany, ipipray niya ni mami. In fact, every night, dun sa altar namin, iba't ibang santo. Nandyan si Sacred Heart, nandyan si Immaculate Conception, Twin Hearts, nandyan si Santo Niño, si Saint Anthony de Padua, and syempre, pwede yung mga stampita. And all of these are good, ha? Mind you. These are all reminders. Pero ilan lang sa mga tahanan natin or altar ay talagang may image of the Holy Spirit. Siguro pag may makita kang Holy Spirit, ay, may pet silang ibon, di ba? May santo ba na kalapati ba? Yung mga ganun, di ba? We don't fully know who really is the Holy Spirit.
But in the Bible itself, alam natin, nag-reveal ang Holy Spirit, yung sarili niya, of course, first of all, sa baptism ni Jesus, nung nabaptize siya sa River Jordan. Siyempre, bumaba yung Espiritu Santo bilang kalapati, as gentle dove. Pero later on, sa Pentecost Sunday, and we'll be celebrating Pentecost Sunday, malapit na, after Easter, 50 days, is when bumaba ang Espiritu Santo bilang tongues of fire sa mga apostoles at kay Mother Mary, no? These are physical revelations of the Holy Spirit in the Gospels. And not so far away or far ago, recently, our dear cardinals, nung nag-conclave sila, di ba? Sabi nila, it's the Holy Spirit who will reveal to them kung sino ang sunod na Santo Papa. Yan, pakita natin kung makita natin yung picture ng mga cardinals. Kasi talagang kung makita natin si Cardinal Tagle, magkatabi na sila ni Cardinal Prevost na yung sunod na Santo Papa. So malapit na, no? Pero they had to ask for the guidance of the Holy Spirit. Yan ang kakaiba sa simbahan, no? It's the election of the cardinals, these holy men who have been elevated to be the next Pope, no? But let's go back to the beginning. Sa original text, kung saan binanggit yung Espiritu Santo. At yan ay talagang sa Genesis. Genesis chapter 11, 1 to 2. In the beginning. Pakiulit, in the beginning. O yung iba, in the beginning. In the beginning, God created the heavens and the earth. Now, the earth was formless. Chaotic dati. Lahat ng nakita natin meron tayo ngayon, hindi ganito pala dati. It was chaos. Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep. And the Spirit of God, pakiulit, Spirit of God, was hovering over the water. Nandyan na pala yung Espiritu Santo hovering over the water. Konting background kasi, when you go to the original translation ng Greek ng Bible, ang Espiritu, ang tawag sa kanya ay Paraclete. Pakiulit, Paraclete. Or sa salitang Griego, Parakletos, no? Doon galing yung salitang parachute, di ba? Pag bumabagsak ka, yung parachute, lifesaver, di ba? Yung Paraclete or Parakletos, it's a life helper. Ibig sabihin ng Paraclete, helper. So talagang if you need help, if you need advice, you need guidance, you need counseling, ang Espiritu Santo ang tatawagin natin. Okay? But in the chaos of your life, dear friends, I want to declare to you that the Spirit is with you. You may not feel it, but the Spirit is with you. Later, I'll go deeper on that. Why the Spirit is with us, even when we don't feel it, may purpose dyan si Lord eh. Next slide, please. Okay. Saan po? Sorry. Okay, makita po natin. I hope we can see it on the screen. Because, dear friends, also in your brokenness, who here is going through brokenness right now? Yung totoo. Kasama ako dyan. Who's going through a wilderness in their life, who's going through a struggle. Alam nyo, that's the perfect time to call on the Holy Spirit. When you're broken, when you're lost, when you feel insignificant, mas lalo pag feeling mo na reject ka ng mundo. It is in your brokenness that the Spirit is working in you, in your deepest pains. The Spirit is transforming your struggles into blessing, and in your greatest fears, the Spirit wants to give you hope, making you to want to say, "Come, Holy Spirit." Pakiulit, "Come, Holy Spirit." Simpleng tatlong salita, and yet it is the most powerful prayer that you can also say when, not just when you're in need, but every breathing moment of your life. Pero I'm sure may mga tanong na kayo in your minds, especially for those who are going through their struggles right now. Why is God not answering my prayer? Bakit niya ako sinasagot ni Lord? Hanggang ngayon, pinagpaprayan ko, Lord, yung love life na yan, hanggang ngayon wala pa. Lord, yung promotion, hanggang ngayon wala pa. Lord, yung relationships ko sa family, hanggang ngayon hindi pa naaayos. Why does it seem that like He doesn't care? Natutulog ba ang Diyos? Hindi ako kakanta, ha? Si Brother Alvin yun. Pero I just want to connect this by identifying yung Holy Spirit not just as a separate person, but as the third person of the Holy Trinity. Kasi kilala natin na God the Father. Tama? Yan ang dinasal tinuro sa atin ni Jesus. Our Father.
Diba? He is the Creator. Si Jesus, He is the Son who came and redeemed us from our sins and our failures. Pero sino ba naman ang Holy Spirit? Okay, konting analogy lang, no? Konting analogy. Halimbawa, yung salitang Yahweh. Pakiulit, Yahweh. Alam niyo kung ano ibig sabihin ng Yahweh, di ba? I am who am. Pero alam niyo yung mga Hudyo, they don't like saying yung pangalan ni Lord na ganun, Yahweh. In fact, for them, it's so sacred, hindi nila sinasabi Yahweh. So pag kinakanta natin yung kanta, Yahweh, I know you are near, standing always at my side. Parang ako lang may alam ng kanta na yun, ha? Parang ang tanda ko na. Okay. Pero, yung salitang Yahweh, it's actually from your breath. That's why napaka-sacred yung salitang Yahweh. Repeat after me, ha? Yung style na, can you breathe in me? Breathe in. Breathe out. One more time. Breathe in. Breathe out. Ngayon, dagdagan nyo yung salitang Yahweh. Breathe in with Ya and exit with We. Breathe in. Ya. We. One more time. Yung salita pa lang, it's already saying Yahweh. Tama po ba? Pero this time, imagine the Holy Trinity, God the Father, who says the word of creation, let there be light. Ang salita niya, let there be light, yan ang word ni God. And the word was made flesh, which is Jesus. Tama po ba? And yung pagsalita ni God, kailangan may hinga, kailangan may breath. So that's where the Holy Spirit comes in. God the Creator, saying the word, let there be light, at yung breath na yan ang Espiritu Santo. Hindi pwedeng paghiwalayin yung tatlo. And I think that's the best analogy that I can give. Nag-guess niyo po ba? So pakiulit, breathe in saying ya, and breathe out saying we. Ya. Diba? Ang hirap no? Parang, diba? So it's, when you say Yahweh, it's already you being alive, breathing. So yung salitang spiritu or spirit sa salitang Hebreo is ruach. Pakiulit, ruach. You make ganon. Okay, pakiulit one more time. Ruach. Pakitingin yung katabi. Pakiulit sa kanya. Ruach. Yan, may tumalsik pa. Pero ang ibig sabihin ng ruach is breath. Hinga. Breath. Pero kanina, the Spirit of the Lord was hovering over the water. So, ruach, pwedeng hindi lang breath, pwedeng wind. Okay, ulit, wind. So, right now, how is the wind of the Spirit moving in your life? Because you cannot see God. Tama? Hindi mo nakikita yung Diyos eh. Because God is Spirit. So you cannot see yung Espiritu, but even in the unseen realm, He is at work. Ang unseen realm na yan is the spiritual realm. Do you believe, tayo bilang Kristiyano, we believe we are body and spirit. Amen? We are body and spirit. We are flesh and soul. So ibig sabihin, we have a soul that has a space for the Holy Spirit to move. I'll prove it to you. John 3:6-10. Sabi ni Jesus, si Jesus mismo, flesh gave birth to flesh. But the Spirit gives birth to spirit. You should not be surprised at my saying, yung kausap niya si Nicodemus dito, ha? You must be born again. The wind blows wherever it pleases. You hear its sound, but you cannot tell where it comes from or where it is going. So it is with everyone born of the Spirit. Kusa dumadating ang Espiritu Santo as like a wind, and it will go where it wants. It will lead you where it has to lead you. So dear friends, I pray throughout this series, you will be open-hearted to the Spirit of God, because the Spirit is recreating chaos into something beautiful. He wants to turn your chaos into something beautiful. He wants to turn your mess into God's message. He wants to turn your pain, your depression, your anxiety, your loss, your hurt, your heartache into His anointing, to His blessing, to His victory, to His glory in your life. Ha? Kaya ayan po, gabi. Pagkatapos Biyernes, ako po'y nag-meeting ng buong araw sa paaralan naman namin. Sabado, naku po. Sabi ko sa inyo, talagang
yung airport parang bahay ko na, yung eroplano parang tricycle ko na. Kaya sabi nila, buti nakakaya mo yan. Sabi ko, hindi ko kaya yan. Kasi kung ako lang yan, bibigay na ako. I ride on the Spirit of the Lord. Kaya kayo po, tayong lahat, kakayanin natin ang ating ginagawa, ang ating mga misyon, ang ating mga trabaho at mga paglilingkod. Dahil ang Espiritu Santo ay kasama natin palagi. Amen? Katunayan, hindi naman siya umaalis eh. I'm gonna give you 3 quick truths about the Holy Spirit. Truth number 1, the Holy Spirit has never left. He will never leave you. Bakit po? Kaya pag dinasal natin yung come Holy Spirit, actually, you don't ask Him to come. He is already there. Ayan. You just become more aware of His presence. Mamaya, patutungkulan ko pa yung sinabi kong yan. Pero, yung sinabi ko kanina, literal. Pag iniwanan tayo ng Espiritu Santo, pag iniwanan ka ng Espiritu nga patay ka. Sa lahat ng mga living things, may Espiritu. At pag nawala yun, patay. Kaya nga diba, pag namamatay, nawala na Espiritu. Ay, yung soft drinks lang, pag binuksan mo, tapos matagal, nawala na Espiritu, wala nang lasa, di ba? Ganun sa... Yun. Sino may sabi niyan? Hindi ko imbento yan. The psalmist, ang sumulat ng mga salmo, ano sabi niya? Basahin natin. They all depend on you. Ang tinutukoy niya ay ang sangnilikha. Mga halaman, mga hayop, mga tao, they all depend on you. Ang Diyos, Espiritu, to give them food as they need it. When you supply it, they gather it. You open your heart to feed, your hand to feed them, and they are richly satisfied. Ang Espiritu Santo po ang humahawak sa ating buhay. Kaya nga, Genesis pa lang, and God breathed into man, di ba? His Spirit. Saan ba tayo galing? Doon sa Genesis. Saan ba galing si Adan? Sa lupa. Pinorma niya. Tapos nung hiningahan niya ng kanyang Espiritu, nabuhay. Kaya pag nawala yung Espiritong yun, patay ka. Tuloy ko. Ano sabi? If you turn away from them, pag nawala ka, they panic. When you take away their breath, the Spirit, they die. They turn again to dust. Babalik sa alabok pag nawala ang Espiritu mo. Parang si Thanos, di ba? Pag ginanon niya, nagiging alabok. O kaya si Sentry, dumidilim. Baka spoiler to sa Thunderbolts. Napanood niyo na ba? Hindi pa. Sige, panoodin niyo na lang. Pero pag nawala ang Espiritu, dumidilim. Nagiging abo. At pwede ding symbolic sa ating buhay. Maaring hindi literal. Pero pag nawala ang Espiritu sa ating buhay, dumidilim. Namamatay. Maaring hindi tayo namamatay ng literal, pero nawawala ng energy. Ano ba naman yan? Parang wala kang Espiritu. Parang wala kang buhay. Di ba? Pero pag may Espiritu ka, kahit anong ginagawa mo, go! Kahit pagod ka, bangon! Hindi ka lalamya-lamya. That's the, di ba? Kaya nga sinasabi natin, that's the Spirit. Sabihin, energy, buhay. Ano pa ang sabi? When you give them your breath, life is created. And you renew the face of the earth. Sabihin nyo nga yun, renew the face of the earth. Naku, malapit na palapit sa akin yung dasal na yan. Yan ang dasal namin sa school namin Lahat ng mga estudyante namin, alam yan. Pag sinabing, come Holy Spirit, ang sagot nila, renew the face of the earth. Bakit? Sa Hebreo, yung binasa ko, nasa present tense lahat yun. The Hebrew language is so rich. Present tense yun Yung lumilikha. Ano ibig sabihin nun? Mula Genesis, nung hiningahan ng Diyos ng buhay, nang nagkaroon ng Espiritu, patuloy na nangyayari hanggang ngayon. Ano ibig sabihin? The Spirit continues to create.
continues to renew. Because if it stops, we're dead. Sabi ni Brother Tony kanina, nagpakita ang Espiritu nung binanyagan si Jesus. Tama? Ano itsura ng Espiritu nung binanyagan si Jesus? Kalapati. Di ba? Saan yun ang kalapati? Kaya ang popular na isip natin pag Espiritu Santo, kalapati. Pero alam nyo bang nagpakita na yung kalapating yan, Genesis pa lang? Naalala nyo? Nung bumaha. At nawala, namatay lahat ng mga nilalang dahil binaha ng Diyos. For 40 days and 40 nights, si Noah lang at ang kanyang pamilya ang nabuhay. At nung pagkatapos ang huminto yung ulan, lalabas na sila, pero may tubig pa, nagpakawala ng uwak si Noah. Ay yung uwak na yun, yung raven, hindi bumalik. Kaya nagpakawala siya ng kalapate. Wow! At yung kalapating yun, 3 beses yung pinakawalan, pero yung pangalawang beses, bumalik, may dalang olive branch, olive leaf. Oh, saan familiar yan? Di ba symbol of peace? Symbol din yan ng life. At yan ang Espiritu Santo, nagpakita na noon. Old Testament. At ano naging hudyat noon? Nung may dala ng dahon yung kalapate, ibig sabihin, buhay na ulit ang sandaigdigan. Dahil namatay nga, bumaha eh. Kaya nung nakita na ni Noah, buhay na. Pwede na tayong lumabas ulit at magbagong buhay sa sandaigdigan. In fact, napaka-symbolic nung 2 ibon eh. Ang una niyang pinakawalan, yung raven. Nagpaikot-ikot lang. Anong kulay ng raven? Itim. Death. Nag-enjoy na makitang mga patay na lahat. Oh. Symbolic yan. It also symbolizes vice. Natutuwa sa hindi tama, sa kamatayan, sa destruction. Kaya ang pinakawalan ay puti. Sinisimbolo ang Espiritu Santo. Kapayapaan, buhay, virtue. Amen? Old Testament pa lang. Kaya dyan kinuha, sigurado ko, yung dasal na, Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful and kindle in them the fire of your love. Fire, isa pang anyo ng Espiritu Santo yan eh. Buhay. Send forth your Spirit and they shall be created and you shall ang Espiritu Santo ang nagpapanibago ng sandaigdigan. Nagpapanibago ng mga pamilya, ng mga lipunan, ng sambayanan, at ng iyong buhay. The Holy Spirit renews us. Kaya itong series na ito, huwag yung pakawalan ito. Ngayon pa lamang, may ginagawa na sa iyo ang Espiritu Santo. Maniwala kayo. This is a very powerful series. Bakit? Yung mga charismatic, alam nila yan eh. Ang Espiritu Santo, hindi lang pinag-uusapan, hindi lang pinag-aaralan, nararamdaman. You feel it, you encounter it, you experience it, because you will be moved and inspired, and you will be challenged and convicted, and you will be changed and transformed. Huwag niyong bitawan ang seryeng ito. Because truth number 2, hindi mo naman talaga mabibitawan ng Spiritu eh. Because the Spirit is in everything. Sabihin nyo nga lahat yan, the Spirit is in everything. Oh, pakinggan nyo maigi, konting theology, konting pag-aaral. May 2 pag-aaral dyan o kaisipan, 2 schools of thought. Yung pantheism, sabihin nyo, pantheism, tsaka panentheism. Ayan, baka yung mga nag-aaral ng philosophy o ng theology. Mali po yung pantheism. Ang pan, all, ang theis, theo, God. May mga sumobra naman na ang sinabi, ang lahat ng bagay ay Diyos. Wag naman. May mga pananampalatayang ganyan eh. Nasasambahin, pati ang puno, sasambahin ang araw,
noong unang panahon siguro, hindi pa nila kilala ang Diyos, sinamba nila ang araw, sinamba nila ang bulkan, sinamba nila ang puno, sinamba nila ang hayop. They didn't know any better. Akala nila ang Diyos at ang kalikasan, iisa. Pantheism yun. All is God. Ang naniniwala tayo, panentheism. Ano pagkakaiba? All in God. Or God in all. Hindi Diyos ang puno, pero ang Espiritu ng Diyos ay nasa puno. Gets nyo? Gets nyo? Hindi Diyos ang araw at ang bituin at ang buwan, pero ang marka ng Diyos ay nasa kanyang nilikha. Hindi Diyos ang karagatan, hindi Diyos ang kagubatan, pero pag ikaw ay tumingin sa dagat, naglakad sa gubat, parang ramdam na ramdam mo ang presensya ng Diyos. Gets nyo? Gets nyo? Oh, hindi na naman ako may sabi niyan. Sa Ephesians 4, 5, and 6, sinabi ni Paul yan. There is one Lord, one faith, one baptism, one God, and Father of all, who is over all, in all, and living through all. Oh, ibig sabihin talaga, ang Espiritu ng Diyos, ang Diyos ay nasa lahat ng bagay, Espiritu niya, kaya may buhay. Kaya si San Francisco de Assis, Saint Francis of Assisi, mahal na mahal niya kalikasan. Meron pa nga siyang kantang, Brother Sun and Sister Moon. Bata pa ako noon. Pero ang tawag niya sa mga hayop, kapatid. Tawag niya sa nilikha, kapatid. May katotohanan yun eh. Kasi si Saint Francis, let's go a little faster please. Saw God's fingerprints in every creature. Kaya pag nakita mo ang marka ng Diyos sa kanyang sannilikha, lalo kang mamamangha at lalo mong gagalangin. Pag tinignan mo, bilisan natin ng konti dito tignan nyo, ang gaganda nito. Pag tinignan nyo ang sangkalawakan, hindi ka ba mamamangha? Huwag mo lang titignan yan scientifically. Of course, scientifically yan. Sa mga solar system, di ba? Mga constellation, mga pangalan pa. Pero ang makita mo dyan, marka ng Diyos. Pag nakita mo ang karagatan, ayan, hindi mo lang pag-aaralan yan bilang marinologist, bagamat tama yun. Pero ang makikita mo dyan, kamay ng Diyos. Likha ng Diyos. Pag nakita mo ang mga kabundukan, ang kapatagan, mamamangha ka. Tourist spot, lalo na yan, Pilipinas yan eh. Pero hindi ba masasabi mo rin, ang galing ng Diyos? At kahit tao gumawa niyan, hinugis niya. Pero hindi siya may gawa nung bundok. Hinugis at inalagaan. Pag naglakad ka, sabi ko kanina, sa mga puno, sa kagubatan, magkakaroon ka ng sense of peace, sense of energy. Sa mga Hapon, may tawag pa sila dyan eh, yung forest bathing. Bakit? Pagkatapos nun, renewed yung spirito nila eh. Ay, huwag mo sasambahin yung mga puno, pero tignan mo yung marka ng Diyos na nasa kanila. O pag ikaw ay nag-scuba diving, o kahit magsuot ka lang, naku sa probinsya namin, makita mo yung mga yan, ang gaganda. Pero hindi mo matatanong, sino naglagay sa kanila dyan? Sino nagbigay ng mga kulay nila? Sinong nangangalaga sa kanila? Kamangha-mangha ang Diyos. O yung mga ibon who are here and gone tomorrow. Ang buhay ng mga ibon maaring na buhay na matay na walang pumansin. Pero ang Diyos, pinapansin sila. Inaalagaan sila. Grabe, hindi ba? Kahit na nga mga insekto Di ba, pag galit ka sa isang tao, insekto ka. No? Hindi mo naisip kung gaano kagaganda ng mga insekto. Hindi mo, wala naman mga pumapansin sa mga yan, pero tingnan mo, ang kukulay. Napaka-intricate. Ano yan, nagkataon? See? May grand designer. Merong grand architect of all of these things. The grand artist. O yung mga hayop na lang, tingnan nyo, hayop talaga, hindi ba? Kamangha-mangha, mula sa pinakamaliit hanggang pinakamalaki.
Hindi mo pwedeng tignan sila at sabihin, tsamba lang ito, nagkataon lang, evolution. Tama din naman si Charles Darwin, we evolved. Pero who caused it? Evolution, nagbabago. Pero sino yung unang naglagay dun? Galing daw tayo sa unggoy. O tingnan mo yung katabi mo kung maniniwala ka. Pero kahit maniwala ka kay Charles Darwin na nanggaling tayo sa unggoy, baka nga ganun talaga itsura natin. Katunayan, yung iba ngayon, baka hindi pa nag-evolve eh. Di ba? Pero ang tanong mo dyan, saan galing yung unang unggoy? Di ba? Oh, naku, nagse-Saint Thomas ako sa inyo, lumalabas pagka-philosopher ko. Kasi kahit sabihin mong galing ako dito, yung pinakauna saan galing? Ano yun? Basta biglang, unggoy ka agad? Hindi, galing daw yun sa isda. Yun eh. Isda, tapos gumapang. Yung isda, saan galing? Sa bakterya, sa mikrobyo. Yung mga mikrobyo, saan galing? Sa space. Kasi daw, yung mga alikabok, biglang nagdikit-dikit, nagbang! Big Bang. Di ba? Kaya nga sabi ni Enrile, nananahimik daw siya, biglang boom, pumutok, nagising tuloy daw siya. Sabi mo si Enrile, buhay na nun, sabi niya. Big Bang. Doon daw galing lahat. Papayag ka nun? Sanhi ka lang ng mga alikabok? Na nagdikit-dikit. Oy, dikit-dikit tayo. Bong! Okay. Magiging planeta ako, magiging hayop ako, magiging tao ako. Ganon? Galing ka sa alikabok? Sabihin mo nang ganon na nangyari, sino nagpabang? Sinong, may kamay na nag-orchestrate niyan. Hindi pwedeng, yung drum set, basta nandyan lang yan. Pang! Di, may naglagay niyan. May nag-set up niyan. Yung LED, padaan. Hindi pwede. Mayroong nagdisenyo niyan. Kaya pag tinignan mo yan, tuturo yan sa'yo sa Diyos. God is in everything. Lalong-lalo na sa pinaka-nakakamanghang nilalang niya, ang tao. Kahit ano itsura niya. Mayaman, mahirap, malaki, maliit, bata, matanda, may ipin o wala. Nandiyan dyan ang marka ng Diyos. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi Diyos yan. Pero nasa Kanya ang Espiritu ng Diyos. Amen? Kaya gagalangin mo ang lahat. Gagalangin mo mula sa pinakamaliit hanggang pinakamalaki. Espiritu ng Diyos ito. Ano ginawa natin sa lahat ng mga yan? Tapos magreklamo tayo ng climate change. Tayo din may kagagawan. This world has been messed up. Even people are messed up. Salamat itong Santo Papang to. Ang una niyang mga sinabi, peace be will of you. Ibalik natin sa kapayapaan ng lahat. It's messed because of what we've done. But that's the end of the story. Death will not have the final say. Why? Because the Holy Spirit hindi papayag. He will always recreate. He will always renew according to His grand design. Palakpakan nga natin yan. Woo! Kumikilos ang Espiritu Santo. Pero paano kumilos ang Espiritu Santo? Tanong nyo, paano? Madalas. Number 3, last truth, sa pamamagitan ng tao. Sa pamamagitan natin. The Spirit works through humans. Nung nagkaroon na nga ng bagong Santo Papa, ang daming natuwa sa social media. Ako, pinupulsuhan ko yung social media, binabasa ko yung mga comments. Sabi na, salamat, pumili na ang Diyos ng bagong Santo Papa. Salamat, kumilos ang Espiritu Santo. May mga basher din dun eh. Hindi natin, talaga, paanong Diyos pumili niyan? Paano nangyaring Espiritu Santo yan? Hindi naman Espiritu Santo yung bumoto. Tao. Pero inspired by the Holy Spirit. Kita nyo, 2 beses, black smoke. Ibig sabihin, binabasa nila, ano kaya? Tapos marami sila, hindi lang bias. At saka kita nyo, ang inaasahan natin, si ganun, si ganyan, di ba? Lalo na ang ating manok sana na si Cardinal Chito Tagle. Akala natin, may first pope na Pilipino. Akala din ng mga Afrikano, akala din ng mga Italiano, si Parolin.
Pero hey, pinag-aralan lang natin yan last series eh. God's ways are not man's ways. Hindi yan popularidad. Hindi yan Miss Universe. Hindi yan nangangandidato para iboto mo. Kaya kitang-kita mo, Espiritu Santo ang kumilos. Sinurpresa at ginulat tayong lahat. Pag-usapan natin sa mga susunod pang talks, ito si Pope Leo. Diyos ang nagtalaga, dumaan sa pakikiisa ng tao. Parang Biblia. O di ba sinasabi natin, kahit ng mga born again, kahit ang lumikha ng Biblia, ang may akda ng Biblia ay Diyos. Amen? Pero hindi Diyos ang sumulat. Ginamit niya ang tao. God used human beings with all their intelligence, their emotions, their personality, their culture, their idiosyncrasies, their knowledge. And what did He produce? The sacred scriptures. With its power and beauty and genius, using imperfect humans, using damaged humans. Ganyan ang Espiritu Santo. Empowering. Sabihin yung lahat, empowering. Hindi siya yung palaging diretsong gagawa. Gusto niya, partner tayo. Stewards tayo. At ang pinakamaganda niyan, pinakita sa atin ni Jesus yan. Jesus became fully human. Naging tao siya para makita natin posible na ang tao makipag-isa sa Diyos sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. At pag nangyari yan, nako, gagawa ka ng himala. Gagawa ka ng kamanghamanghang bagay. Kakayanin mong humarap sa anumang pagsubok. At bandang huli, ang tagumpay ng Diyos ang iyong itatanghal. Sabihin niyo pong lahat ito, lagay niyo yung mga kamay sa inyong mga puso. Sabihin niyo, the same Spirit that filled Jesus is filling me. Parehong Spiritong na kay Jesus ay maari ding Spiritong nasa iyo. In fact, hindi mo ito matatakasan. Sabi ng mga psalmist, where can I run from your love? Where can I run from your Spirit? Kinanta ni Brother Tony yan. Paborito ko yan eh. Where can I run from your love? If I fly to the heavens, you are there. If I fly to the sunrise or sail beyond the sea, still I find you there. Hindi mo matatakasan ang Espiritu ng Diyos. He is there every single moment in your life. Even when you feel you are not in His presence, the Spirit is always there. Hey, listen to this. The Spirit is never absent. We are. We are. Kaya kung inaakala mong mukhang di mo maramdaman ng Espiritu, hindi siya yung umalis. Ikaw ang nawala. Bakit alam ko yan? Di ba lagi ko sinasabing, halimbawa, teacher ako. At ako'y nagtuturo sa classroom. At kung gusto mo matuto, simple lang. Pumasok ka. Makinig ka. Buksan mo ang iyong mata, ang iyong tenga, ang iyong puso. Paglabas mo, may matututunan ka. May matatanggap ka. Tulad nito. May mga estudyante akong, minsan bumabagsak. Minsan walang maisagot. Sasabihin ba niya na, yung teacher ko, tamad magturo. Yung teacher ko, hindi magaling magturo. Abay, pareho naman yung turo ko sa lahat. Ba't yung iba naka 100, yung iba daming sagot, ba't ikaw 0? Baka hindi yung teacher may diferensya. Baka ikaw absent. Baka ikaw hindi nakinig. Baka tinulugan mo lang ako. Nandoon ako eh. Ikaw ang wala. O nandun ka, pero absent ang iyong isip. Ganyan tayo minsan sa Espiritu Santo eh. He's always there. That's why when we say, come Holy Spirit, sabihin yung lahat, come Holy Spirit. We are really saying, Holy Spirit, make me more aware of your presence. Andi dito ka na eh. Ako ang baguhin mo para makita kitang higit. When we say, come Holy Spirit,
Everybody say again, come Holy Spirit. What we mean is, Holy Spirit, make me more open to your work. Ang huli kong kwento, paulit-ulit ako, pero it still hits us. Di ba sabi nung batang isda, sa nanay niyang isda, Nay, paano ba ako iinom? Uhaw na ako. Sabi nung nanay, anak, isda ka, nauuhaw ka. Sabi nung, Nay, wala tayong mineral water. Wala tayong grape. Sabi nung nanay, anak, buong buhay mo, nasa tubig ka. Pinanganak ka sa tubig. Lumalangoy ko sa tubig. Buong buhay mo'y tubig. Alam mo bang kahit na anong oras pwede kang uminom? Ang kailangan mo lang gawin ay, buka mo, bibig mo. Malaking buka ng bibig, daming tubig ang papasok. Maliit ang buka ng bibig, maliit ang tubig na papasok. Sarado mong bibig ang sistema mo, mauuhaw ka. Hindi kasalanan ng tubig. Ikaw na nagbubukas. Maniwala kayo. Tayo ay parang mga isda. Ipinanganak sa spirito at presensya ng Diyos. Lumalangoy sa kanyang himala at pagpapala. Ang buong buhay natin, kasama natin ang spirito. Ang kailangan lamang natin magbukas ng isip, ng puso, ng diwa, ng buhay. Come, Holy Spirit. with my full trust and my full love. And I believe you will bless me more so I can give more. In Jesus' name, amen. Tayo'y manalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Mahal naming Ama sa Langit, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa isa na namang pagkakataon na kami muli mong tinipon at tinawag upang makinig sa iyong salita. Ipinapanalangin ko ang lahat na ngayon natitipon sa ginanap na feast light na ito. Itinataas ko ang mga panalangin, pangangailangan at mga pangarap ng bawat isa para sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga hanap buhay, sa kanilang kalusugan, sa kagalingan ng mga may sakit, at sa anupamang mga kahilingan, puno ng pananalig at pananampalataya
na ito ay ipagkakaloob mo sa iyong takdang panahon at pamamaraan. Nawa, patuloy ang maging pagtitipong tulad nito upang lalong ang mabago ang aming mga buhay ayon sa iyong kalooban. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat muli sa inyong panonood. Huwag niyong kalimutan na regular na magtipon muli sa ating Feast Light at siguradong mayroong magandang mangyayari sa inyong lahat. God bless you.